Eto guys, bato-bato sa langit, tamaan ay huwag magalit. Dahil ang topic na ito ay para sa mga tatay na hindi nagbibigay ng suporta sa mga anak or sa anak, mapa OFW man or mga nasa Pilipinas. Lalo na't maraming nagme-message sa atin na mga asawa sa Pilipinas na ang sabi ay hindi daw nagbibigay ng suporta ang tatay ng kanyang anak na isang OFW sa ibang bansa. At nalaman pa daw niya na may babae ito. What? Hindi ko kasi masagot ng direkta ang mga ganitong katanungan, lalo na't hindi naman ako ang tamang tao para sumagot sa mga ito. Dahil hindi naman ako isang abogado. Kaya lagi ko sinasuggest guys na dapat lumapit kayo sa Public Attorney's Office para mabigyan kayo ng libreng aksyon at libreng pag-file ng kaso. Ano nga ba ang mga kaso na pwede nyong i-file sa mga asawa na hindi nagbibigay ng sustento? Matuto tayo dito. Hindi ko nababanggitin ang pangalan niya, bagamat ibinigay niya ito sa atin, Weng. Sabi niya, meron po akong isang anak na 8 months, nag-undergo po ako ng CS. This is yung cesarean section. Yes. Pag-anak. Kasalukuyang nangungupahan po kami, mag-ina, dito. Ang mga kamag-anak at mama ko'y nasa ibang lugar naman daw, na somewhere in Muntinlupa. Ang mama ko po ay kakagaling lang po sa stroke. Nais ko sanang maghingi ng tulong. Meron kasi daw siyang kinakasama na sa Japan, kasalukuyan, 1 buwan nang hindi nagpapadala sa amin. Kahirapan pong humingi sa kanya. Siguro po, suporta. Sa ngayon po, ini-ignore na daw siya sa mga mensahe niya sa FB. At depende sa kanyang mood kung kailan po ako kakausapin. Isa pa, tinatawagan ako ng isang babae niya. So, paano ito pahirapan makakuha talaga, Attorney Weng, ang isang anak daw ng maayos na support sa dito? What can she do? Anong best Meron ng po siyang birth certificate naman ng bata, no? At hindi niya nabanggit kung sila'y kasal, no? Sabi niya lang may Hindi niya kinakasama nabanggit. siya. Oo, no? That is regardless naman on whether they are living in or kumbaga hindi kasal or kasal, ang pinag-uusapan child support, wala siya sa Pilipinas, okay? Ang talagang initial talaga na ipapayo natin ay mag-file siya ng civil action for support, no? Yan kung magkakaroon ng tinatawag na jurisdiction yung Pilipinas, yung korte sa Pilipinas dun sa tatay, kaso nga lang nasa abroad. Ngayon, ano ba yung intention ng lalaki? Ikaw ba ay intention niyang talagang pahirapan dahil kaya niya naman magsuporta, ayaw niya lamang? O wala talaga siyang pera? Pero lumalabas yun sa facts na kaya naman kasi may trabaho at may mga babae lang. Tapos depende raw sa mood. So, iniisip ko, pwede niyang i-consider yung VAUSI. Ang problema sa Violence Against Women and Children, merong specific na section doon na Gladys for child support, regardless of economic abuse. So, maaaring economic abuse plus child support or child support lang. Ngayon, that's the first. Ano yung cause of action mo? Pangalawa is, paano mo ma-acquire yung jurisdiction ba? Kasi wala siya sa Pilipinas. Ang initial step na ginagawa kasi sa mga OFW is nakikipag-coordinate sa mga ahensya. So, ang first step is you can contact a lawyer at yung lawyer gagawa ng demand letter para sulatan yung agency niya. Kasi yung agency niya ang magko-coordinate sa kanya. At yun din ang mag-warn sa kanya na pag hindi mo to binigyan, magbabawas kami doon sa mo. Kasi usually dinadaan muna sa ahensya yan. Pag dumaan siya sa ahensya yung sweldo. So, sasabihin ng ahensya na mapipilitan kami bawasan yung sweldo mo, yung income mo, kada buwan. Kasi kaysa ma-expose sa suit, di ba? Kasi syempre, i-implead mo rin yung ahensya dahil siya magko-coordinate. So, at alam naman ng ahensya yan, no? Kung anong karapatan ng mga naiwan. Hindi naman uncommon kasi yan, nakakalungkot, hindi uncommon na nangyayari yan. Mag-abroad, tapos nakakalimutan yung obligasyon. Kailangan pang habulin ngayon. So, subukan makipag-coordinate muna sa ahensya, sa ating nagtatanong, no, at maaaring matulungan ka, pero kung hindi, pwede kang mag-consider na mag-file na reklamo for VAUSI for child support at i-course through yan doon sa ahensya. Ngayon, pagbalik niya dito, ayaw niya naman sigurong sasalubungin siya na meron siyang subpoena or warrant of arrest, di ba? So, makikipag-coordinate naman yan siya.
Besides, Yeah. anak niya naman yan, di ba? Oo nga. I'm sure isa sa dahilan ba siya nag-abroad para Masalimuot itong haharapin itong nanay na to. Lalo pat 8 months lang ang bata. I'm sure inaalagaan niya yan, di ba? Full At time. CS pa But siya. siguro simulan na, no, para makuha na niya ang kailangan. Kasi pag korte na yan, wala na siyang choice, di ba? Pag korte na nag-utos, na part mo pwesta ng salary, ay mapunta sa suporta, wala si tatay. Di ba? Alam mo, Julius Tin, basta't ang pinag-uusapan nyo ay anak at ang pinag-uusapan ay suporta, walang depensa dyan. Talagang dapat talagang panagutan ang mga anak. Dapat suportahan ng tatay at nanay. Whether kasal pa sila o hindi kasal, whether legitimate ang bata o illegitimate, dapat suportahan ang mga bata. Ngayon, ang nakalagay sa batas natin, kung ang hindi nagsusuporta ay ang lalaki, diyan papasok yung 9262. Ito yung Violence Against Women and Children, BAUSI. Ibig sabihin, hindi lang pananagutang sibil, kundi may pananagutang kriminal. So, ang mga ama na hindi nagsusuporta sa kanilang anak, pwedeng makulong. Makukulong yan. Ama na kahit hindi kasal. Kahit hindi kasal. Kasi sino ba ang hinahabla mo sa 9262? Ang asawa mo, dati mong asawa, ang boyfriend mo, dati mong boyfriend, kalib-in mo, dati mong kalib-in na lalaki. Ang kasal, walang pakialam ang kasal sa violence against women and children. At ang sa 9262, 4 ang uri ng violence. Okay. Physical, sexual, pinansyal, psychological. Diyan sa nangyari kay Christy, pinansyal yun. May psychological din. Tama ka doon. Yung kinuwento niya, yung bigla na lang silang pinaalis, kung totoo, alas 10 ng gabi, tinapon yung nilabas yung mga gamitan. Emotional violence yun, Julius, Tintin. Criminal act yun. At sabi ng batas natin, ang lalaking gumawa noon, kahit na hindi tahanan ng babae, basta't ganun ang ginawa, mananagot siya. Maaaring makulong yun. At yung mga nakipagsabuatan rin doon sa lalaki, mananagot. Yun yung tinatawag nating conspiracy. Halimbawa, sinusulan yung lalaki, o paalisin mo na yan. Basta't napatunayan yon, maaari ring habla sila. Ang gagawin ni Christy, mag-demand letter ulit siya kay lalaki. Maaring hindi sagutin. Maaring i-dead mo siya. So, ihain niya ulit sa barangay. Maaring i-dead mo siya, baka may mga kasabot. Siya ba gagawa nun o may lawyer dapat? Wala, siya lang. Siya lang, yung babae. At maaring siguro pa ikut-ikutin siya, hindi natin alam, o maaring husto naman ang pakikitungo sa babae. Okay. Basta't ang punot dulo nun, kung walang nangyari, hihingi siya, karapatan niya, ng Certificate of Filing Action. Basta't meron na siya noon, ipa-file niya na sa korte yung kaso. At ito, pambihira to, Tintin, Julius, no? Pag-file niya pa lang, doon na siya hihingi ng remedyo. Hindi na hihintayin ang desisyon. Oo, hihingi siya ng tinatawag na temporary protection order. Pansamantalang kautusan para maprotektahan siya. At ano iyon? Dapat tumayo yung lalaki sa kanya kung gusto niya. Pero dapat ang sustento tuloy-tuloy. Doon pa lang, umpisa pa lang. Umpisa pa lang, pag-file pa lang. Yes, pag-file pa lang. Bilis Iyan dapat ang malaman ng mga babaeng at mga anak na naaabuso. Gamitin ang korte sapagkat nakukuha kaagad-agad basta finailan. Yan ang tinatawag na TPO. Yan, tandaan mo na yan, Christy. Sabihin mo doon sa barangay, kung hindi nyo po ako pagbibigyan dito, hihingi ako ng TPO sa korte. So, sa mga mamis dyan na nasa Pilipinas na hindi binibigyan ng sustento ang kanilang anak ng tatay nilang OFW sa ibang bansa, ay pwede kayo lumapit sa agency nila base sa video. At pwede rin kayo pumunta direkta sa DMW dahil for sure naman ay may action center sila tungkol sa mga kasong ganito. Kaya sa mga tatay na OFW na may mga anak or anak sa Pilipinas, ay wag na wag yung papabayaan ng pagbibigay ng sustento sa mga anak nyo. Dahil pwede naman yung pag-usapang mag-asawa
At kung may problema naman kayo mag-asawa, ay may karapatan pa rin ang anak nyo na maghabol sa sustento na dapat na binibigay nyo. Dahil kung hindi at kapag nag-file sila ng kaso ay baka warrant of arrest na ang sumalubong sa inyo kapag lapag nyo sa Pilipinas kapag umuwi kayo.